palakpakan ng bawat isa. Ayan. Nakakatuwa, ang dami mga new faces at may mga taga-PCT at mga taga-workshoppers. Pwede ba yung palakpakan yung mga yan? At natutuwa ako dahil alam niyo ba, sabi nila, ma-attract mo daw kung anong ikaw. Tama? So ibig sabihin, ako ay mukhang bata at lahat ng attract ko ay puro mga kabataan. Pwede ba itong palakpakan yan? Naniniwala ko pag ikaw ay nasa na kay Kristo, nako hindi ka tumatanda, no? Pero bakit ngayon, tanong ko, yung mga batang 80s, sino mga 80s dito? Yan. Pag tinigin mo kami, mukha ba kami mga 80s? Alam mo, yung mga edad ngayon, mga Gen Z, kagaya nyo, mga millennials, edad 20, mukha ng mga nasa edad 30. Masyado kayo stress, ano? Tingnan mo si Kuya Atan nyo, kami na Ate Ay nyo, mukha pa rin kaming nasa, alam mo yun? Sumasabay pa din, ano? So, nakakatawa, alam nyo, mga kabataan, mga nandito, ay, nako, alam mo ang sekreto ng mumukha kang bata, dapat lagi kang masaya, nakangiti. Hindi ko sinabing huwag kang maging malungkot, huwag kang umiyak, kailangan mo yan. Pero huwag tayong magpadala sa mga problema na anong meron sa mundong ito dahil tayo ay isang overcomer. Amen ba yan? So, nako, ang daming pinagdadaanan, ang daming trial, especially ako last week. Nako, ang dami kong iniisip, ang daming nangyayari, ang daming mga tanong, and my question to you today, how many of you have a difficult slowing your mind? Raise your hand. Yung bang, ang hirap, yung bang takbo ng takbo yung utak nyo? Okay? At iba sa inyo, hindi naintindihan yung tanong ko. Kasi nga yung isipan ninyo, wala dito. Tama? Nakatingin kayo sa akin, pero ibang iniisip natin. Sino dito? Ang daming iniisip sa buhay. Taas kamay. Yung bang hindi mo na alam kung paano i-priority. Okay? Hindi mo na alam ano yung dapat mong isipin. At most of the time, sino dito hindi makatulog sa dami ng iniisip sa future? Trabaho, pag-aaral, projects, yung mga ganyan, yung mga, alam mo yun, nagbibigay sa'yo ng, tawag sa pag di makakatulog sa gabi, insomnia, sasagot sana amnesia. Okay? Mabuti na lang, sumabi, may tumulong insomnia. I admit, hirap ako matulog sa gabi. Okay, sa dami ng mga iniisip ko, yung utak ko tumatakbo, especially pag ako ay excited sa isang bagay, hindi ako makatulog, hindi ako makatulog ng mahimbing. Ako nainggit ako sa mga tao pag higa tulog. Okay? Sino man ganyan? Ay, nako, si Troy, si Kuya Michael, yung asawa ko, pag sinabi niya alas 9, tulog. Ako hindi. Pag sinubukan kong matulog, sumasakit ulo ko pag pinipilit ko ipikit yung mata ko. Naranasan nyo ba yan? And yet, that's why, ang topic ngayon, very, very timely. At para din sa akin ito, hindi lang para sa inyo, kundi para sa atin lahat. Dahil nga, number one nating problema, actually, hindi yung gagawin natin. Yung ating isipan. Kaya madalas, maraming taong bugto ang mata, eye bag, sasabihin ko rin sana black eye, okay? Eye bag is because sa dami ng mga iniisip. Now, habang pinag-aaralan ko dito ha, itong topic natin ngayon, alam mo, ngayon ko lang naisip to at ngayon lang din maiisip to. Okay? Dahil pag-uusapan natin ngayon is about Jesus Christ. Okay, but before that, sabi ni Solomon in Ecclesiastes chapter 2 verse 22 hanggang 23, sabi doon, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? That's question mark. All their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. Sabi sa Tagalog, sabi ni Solomon, ano ang makukuha ninyo? Sa sobrang trabaho, sa sobrang pag-aalala, even yung paggabi, hindi nyo mahanap ang talagang himbing or yung rest. O yung rest Tagalog, yung pagpapahinga. Okay ba yun? Sabi ni Solomon, anong makuha yan ng anxious, help me, striving. Okay? Ano ang makukuha nyo? Ano ang magigain ninyo? Minsan, di ba, pag may trabaho, akala mo okay na lahat? Yes or no?
Pag may trabaho ka na, may sweldo ka na, masaya ka na kasi meron kang pera. Pero the more na nagtatrabaho ka, the more ka nagiging anxious. Yes or no? Kasi bago pa lang dumating yung sweldo, wala ka ng pera. Tama? Sino dito minsan sa mga mag-aaral, sa mga estudyante, pag ikaw nakagraduate, nakapagtrabaho, masaya ka na? Actually, students, pag nag-graduate kayo at nagtrabaho kayo, iisipin nyo, pag nagtatrabaho kayo, sana estudyante na lang ako. Totoo yan. Yes or no? Kasi wala kang iniisip eh. Pero pag may trabaho ka na, ay nako, dun papasok yung mga pain, yung mga anxious. Sino dito minsan magsabi, pag meron naging milyonaryo ka na, magiging masaya ka. Taas ang kamay. Ilang milyon? Magandang tanong yan. Si Henry C. Jr., anak ni Henry C., na may-ari ng Mega Mall, okay, ng mga SMs, okay? Nagkaroon siya ng seminar about doon sa wealth, success, and God. God, wealth, success. Sabi niya, some people think, sabi niya, pag mayaman ka like me, sabi niya, like me, may-ari ng maraming businesses, is okay ka masaya. Actually, hindi. The more na lumalaki ang business mo at pera mo, the more ka nagkakaroon ng problema. At hindi mo na-enjoy halos yung mga pinaghihirapan mo. Nandun yung takot na mag-bankrupt, nandun yung takot na makidnap yung mga anak mo, nandun yung takot na baka nakawang ka, nandun yung takot na baka bigla kang barilin. Okay, wala kang peace of mind. Okay po ba yun? At madalas, look at me, pag-uusapan natin at madalas, sabi ko sa inyo, ang lagi nating iniisip yung ating sarili. Hindi mo naintindihan, Pastor John ang dami kong iniisip, ang dami kong problema, hindi ko mapuno hindi ko mapagkasunod-sunod yung dapat kong pagsunurin. At madalas sa atin, okay, nag-spend tayo ng oras sa mga bagay na hindi naman talaga ganun ka-importante. Agree ba kayo? Now, isipin nyo si Jesus Christ. No, look at me. Tingin niyo sa akin, yung taong walang kasalanan, ipinanganak na walang kasalanan, hindi nyo ba alam, ito lang isipin nyo to mahirap mamuhay sa mundo na na hindi ka magkakasala. Yes or no? And yet, Jesus Christ, walang kasalanan, especially pagdating sa pag-iisip. Biruin mo, tingin sa akin, ang mission niya, para bayaran yung ating kasalanan, meron lang siyang 3 years. Okay? After niya mabaptize, meron lang siyang 3 years para magbuo ng team niya, magbago siya. Alam mo yun, ang dami di nyo ba ang daming iniisip ng Jesus Christ during this time? Hanapin yung disciple, mag-heal ng mga sick, maggawa ng mga dapat niyang gawin sa mundo. Ang dami niyang pwedeng isipin. And yet, look at me, hindi siya nagkakasala. Alam niyo yung sekreto? At madalas wala sa atin. Alam mo, nagkakaroon siya ng time with His Father. Praying with His Father. Making time sa kanyang Ama. Samantalang tayo walang time. Tama? Sa pagbabasa at pagpipray. Sino dito nagpipray lang na mabilisan? Taas ang kamay. Especially sa pagkain. Lord, thank you for the food. Di ba? Amen. And then, yet may ako guilty. Lord, bless my food to nourish my body. Pero kinakain mo, grabe. Di ba? Sangyupsal. Di ba nagmamantika? Grabe. And then yet, pray mo, Lord, pag-pray mo mabuti. And pero mga kabataan, tingin sa akin the reason why God became man para magkaroon tayo ng role model sa pamamagitan ni Jesus Christ upang tayo ay sundin yung mga kanyang ginagawa. Dahil sabi dito, now kaibigan, ang ganda nito, 2 weeks ago, pinag-usapan natin, if you want to change your life, change your habit. If you want to change your heart, let God, change your heart. If you want to change your life, your habit mo, let God change your heart. You have to search. Ang problema sa atin, hindi na makapag-search ng puso nila, makapag-self-examinations, is because empty. Okay, ang ganda ng sinabi dito Nako, intimacy, in your notes, sabi doon, there is no such thing
as intimacy without, intentionality. Can you please read that together with me? One more time. Louder, ha? There is no such thing as intimacy without intentionality. Sa mga couples, hindi mo mag-grow ang intimate relationship with your wife kung hindi ka intentional. Yes or no? Para mag-grow ang relationship ninyo, you have to spend what? Time. Tama? Para pagkakaroon ng best friend, you have to spend time with your best friend, with your friend. Okay? Para mag-grow ang inyong relationships. Ganon din sa mag-asawa, sa parents ninyo, yung mga tatay, sa kanilang anak, you have to spend quality time. Hindi mo pwede masabi meron kayong intimate relationship with God kung hindi ka intentional. Now, so Jesus Christ, if you read His life, from New Testament, during His time, lagi siya nag-withdraw from the crowd before and after. Before siya gumawa ng ministry, ay naku kaibigan, ipiniprepare niya muna yung kanyang puso, yung kanyang buhay, bago magsimula. Now, if you read this in your notes, sabi doon, in Mark 1, chapter 35 to 37, sabi doon, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, okay, left the house and went off a solitary place where he prayed. Simon and his companions went look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Every morning, no, kaibigan, ano yung unang pumapasok sa isipan mo paggising mo ng umaga? Nakita mo yung buhay ni Jesus Christ? Bago siya magsimula ng lahat, madilim pa lang, nagpipray na. Sino dito nagbabasa ng devotions? Prayer time. Okay? And then, sabi doon, and Simon and his companion went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Now, church, tingin sa akin. Sino dito minsan, kung kailan ka nagbibigay ng oras sa Panginoon, meron mga nanggugulo? Naranasan nyo ba yan? Yung nagbabasa ka na nandun yung puso mo, may tatawag, may kumakatok, nanay mo, di ba, mga ganon? Kung kailan ka na nagpipray, okay ka na, meron mga tao nang ngungulit. Okay, may nag-aaya, di ba? O ano, ha? O ano, mga ganon naman. May manggugulo talaga. Alam mo, kaibigan, look at me, hindi hahayaan ng kaaway, okay, na hindi ka guluhin. Church, tingin sa akin, pero si Jesus Christ, nag-role model siya kung paano siya nagbigay ng time intentionally sa Panginoon, sa kanyang Ama. And yet, many of us, ang laging iniisip is pera, trabaho, classmates, status ng Facebook. Sino ang nag-like at nag-heart sa Facebook mo at nag-same ng ganon? Binibilang mo pa yon? Di ba masyado tayong conscious doon? Tama? Hindi ko lang anong tawag doon eh. Basta mayroon pang ganon. May heart, okay? Mayroong ganon, di ko alam. Mayroong naghahaha. Di ba minsan masyado tayong preoccupied sa mga bagay na hindi naman talaga importante. And yet, masama pa nito, marami tayong pinagpipray pero hindi talaga tayo nag-i-spend ng quality time with the Lord. Lord, give me yung trabaho. Give me this. Pero hindi talaga yung puso mo naka-align with the Lord. Mahirap. And then sabi sa nakaraan, di ba yung puso natin is deceitful. That's why, sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-base ng emotions mo sa ng decision mo kasi lagi kang talo. And regret, lagi nasa huli. Okay? You have to align yung will ng Diyos sa kagustuhan mo. Okay po ba yun? That's why si Jesus Christ, hindi nagmamadali. At the age of 30, doon pa lang siya nagsimula, mag-ministry. Okay po ba yun? Now, church, listen to this. Meron ako tubig dito. Marami sa ating ganito, mga Kristiyano, even leaders, even pastors. Para tayong isang basong tubig,
Every morning, every day, ang dami nating iniisip, di ba? Bayad ng kuryente, tama? Yung assignment, yung baby, yung traffic, yung mga taong binibigay mo ng atensyon, hanggang sa dumating yung time na you are empty. At marami sa atin empty. Okay po ba yun? Mabilis tayong magbigay. Mabilis tayong magbigay ng time sa mga bagay na hindi tayo nag-fill up. Kaya maraming Kristiyanong burn out. Okay po ba yun? Empty, kumbaga gusto mong magbigay, pero wala ka nang maibigay because you are what? You are empty. At maraming Kristiyano, they go to church empty. Because gusto lang nila, mainit sa labas, malamig dito. Dalawa aircon. Okay? Actually, ang puso natin, every morning, ako nga kanina sabi ko, Lord, ano ba gagawin ko? Kasi ang dami kong iisip, Lord, fill me. Kasi wala na akong maibigay. Di ba may kasabihan tayo, you cannot give what you don't have. That's why many of us, wala nang maibigay at hindi na makapagbigay at hindi din nila alam kung ano yung ministry at ano yung priority. Okay po ba yun? Now, church, listen to this. You can give without, you don't what you don't have. Now, ito yung model ni Jesus Christ consistently at intentionally. If you read these verses, nasa inyong notes, every time Jesus withdrew, okay, before starting His ministry. If you read Luke chapter 4, isa inyong notes, sa inyong screen, sabi doon, then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being what? Tempted for 40 days. Now, church, alam niyo bang ginawa niya sa wilderness for 40 days? After niyang mabaptized? Grabe, no? Naghintay siya before siyang magsimula ng ministry at nag-spend time 40 days sa wilderness. At nandun pa yung temptations. Pangalawa, sabi niyo doon, Jesus withdrew before making important decisions. No, sino dito minsan mayroong kailangan ng decision sa buhay? And then, problema pa, tingin sa akin, humihingi tayo ng desisyon kung ano yung desisyon ng ibang tao para sa'yo. Tama? At naghahanap tayo ng kapareho nating gusto at yung taong yun ang kakausapin natin para ma-fill up yung ating wants. Are we clear? Pero si Jesus Christ often withdrew, humihingi ng wisdom. Galing, At ipag-pray yung tamang desisyon. Sabi doon, now it came to pass in those days, okay, that He went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, He called His disciples to Himself, and from them He chose 12, whose name, He also named apostles. Before siya magpili ng mga tao, Lord, sana itong taong to, ito yung tamang tao. And then also, before what? After long and a hard day of work, if you read in Matthew, church, basahin niyo yan sa inyong notes, okay? And when He had sent the multitudes away, He went up on the mountain by Himself to pray. Now, church, tingin sa akin, ako guilty dito. Sabi doon, before and after yung hard day of work. Sino ito minsan pagod sa trabaho, taas kamay? Taas. Pagod sa pag-aaral. Okay? Pagod sa pagtambay. Ayan, yung mga walang trabaho, nakakapagod din tumambay. Okay? Yung pinakamahirap na trabaho sa mundo. Okay? Sino ito minsan, madalas, uwi ka ng trabaho, uwi ka ng school mo, ang dami mong ginawa, at sasabihin mo, pagod ako. Para lang ma-refresh ako, ang gagawin mo, manonood ng K-drama. Ay, meron. Okay? Guilty as charged. Okay? Ako, hindi ko lang bakit minamahal ko na yung K-drama. Kasi nare-refresh ako eh. Kasi tuwing sila malungkot, okay, pag ang K-drama malungkot, nagkakaroon ng dalamhati, alam mo, may miracle na nangyayari. Kahit summer,
nag-i-snow. Napansin niyo ba yun? Di ba? Ay, nagkinabukasan maaraw. Tuwing emote nila, mayroong snow. Mayroong fall. Hindi ko alam bakit. Laging tiyempo. Ano? Ang galing. Anyway, okay, after a long day work, Jesus Christ, nagpipray. Naghingi kumbaga nagre-recharge. And also, after losing a close friend, he also praying, spending time with his father, modeling. Pinapakita niya kung paano tayo mag-recharge. Now, kung meron kayong cellphone at internet noon, paano kaya siya mag-recharge? No? Maglalagay kasi si Jesus Christ sa status niya, I am tired. Or feeling tired. Or feeling anxious. Actually, hindi. And most of us, now church, look at me. Ang Facebook, ginagawang takbuhan. Tama? At ang Facebook, ginagawang simpatyahan. Tama ba? Kung saan ang tao makikisimpatya sa'yo. Alam mo, kaibigan, look at me. Meron pa nga nag-post doon, Lord God, I declare sa Facebook, ha? But may latter days, mga ganun. Sabi ko, bakit ka nilang dumirekto? Kailangan pa i-post doon. Kasi ang Diyos natin, sa taas wala naman sa Facebook. Dapat yung face natin in His book. Yung Bible. Tama? No, kaibigan, sana, yung ko lang kung baka mapanood to ng pinsan ko. Actually, kahapon, meron kaming pinsan ko, ministro. Okay? Nagulat nga din siya dito eh. Sabi ko, pinsan, di natin pag-uusapan yung anong religion tayo. Pag-uusapan natin kung saan tayo pwedeng makatulong sa isa't isa. Maybe yung ginagawa mo is for the Lord, ginagawa ko rin is for the Lord. Different fields, serving same God. Magtulungan tayo, magpalakasan tayo, hindi kita kaaway, hindi mo kaaway. Pag-uusapan natin about family. About paano yung relationship mo sa asawa mo. Kasi bilang tayo, ikaw ministro, sabi ko, ako pastor, minsan madalas pumipeke tayo. Pwede natin i-fake yung identity natin. Pwede natin i-fake yung ginagawa natin. Pero alam mo, importante, at he agree also, nag-agree din siya, na kailangan hindi lang conversion ng isang tao, ma-convert mo sa isang hindi lang win. Dapat ma-transform yung isipan niya, yung puso niya, sa Panginoon. By, okay, meditating, spending your time sa Panginoon. Hindi importante yung ginagawa natin. Kasi dami sinasabi, ako din dami mong ginagawa, pero hindi importante yun. Sabi, bakit? Kasi importante kung paano namin at kanino namin ginagawa. Kasi pwede yung ginagawa natin is dahon. Marami sa atin puro dahon. Sabi, anong dahon? Maraming puno madahon, pero tayo gusto natin ng bunga. Ang Diyos gusto ng bunga. Alam mo, kaibigan, mga kapatid, ang problema sa atin, look at me, guilty as charged. Before gawin ang isang bagay, alam mo ang ginagawa agad natin? Actions agad. Tama? Without spending time doon sa mismong Diyos. Before and after. Grabe nang ginawa ni Jesus guys, ano? And then, of course, and then, alam mo, for how many years? Since 2001, alam mo, habang itong topic na to, nagkaroon ng self-evaluation, alam mo, before pala, doon pa lang sa ministry, since 2001, ako po ay nasa ministry na. Nakita siguro na Troy to, bata pa si Troy noon, nasa kabila pa yung nunal niya, ngayon nasa kabila na. Okay. Si Ai sa camp, ewan ko lang, kasi kasama ko sila, Ate Ai nyo, sila Kuya Atan nyo, di ba si Atan? Baby pa si Atan noon, okay. Ang tawag pa, Kuya John. Okay. Grabe kami magtrabaho sa camp. Kasi we are thinking it's for the Lord. Right? Even me, pag ako nagtrabaho, magdadala mga young people sa camp, thousands of young people. Hanggang sa dumating yung time na hindi ko na alam yung ginagawa ko at para kanino ko ginagawa, nung pala burnout na ako. And then I realized, and God is good, this week, meron pala akong mga takot. And sometimes, most of us,
like me, believe that our value is based on what we do. Tama? Not only that, we believe that our value, okay, based on what we produce. Tama? Or what we achieve. Or na-accomplish natin, yung pala ang takot ko noon. Kaya marami sa atin napapagod kasi nga ang akala natin yung value mo, pag meron ka ng degree, mahalaga ka sa mata ng tao. Pero hindi sa mata ng Diyos. Marami sa atin ganyan, maging in. At takot mawala ang mga bagay na yan. At na-raise ko nga, no Lord, kaya pala masyado akong, yung passionate ko, even sa City Light, before nung hinawa ko ang City Light, masyado akong, tama ba ako? Yung pala, natatakot ako mag-fail. Okay, natatakot ako mawala yung value ko bilang isang leader, bilang isang Kuya John, bilang isang pastor. Hindi pala doon nagbe-base yung value. Okay ba yun? Ako kaibigan, now, if you read this, tuloy-tuloy tayo. In this verse, sabi doon, in Luke chapter 3, verse 22, before Jesus began the ministry, sabi doon, and a voice came from heaven. No, church, listen to this. Ano sabi doon? You are my son, whom, what? I love. With you I am well pleased. Now, tingin sa akin ha. Extract natin yung verse na yan. Tingin sa akin, bakit sinabi ng Ama na si Jesus Christ that time, hindi pa nagsisimula ng ministry. Wala pa siyang ginagawang miracle. Hindi pa siya nag-heal ng sick. Pero sinabi ng Ama, I am what? Well pleased. Tingin sa akin. Tingin sa akin. Ibig sabihin yan, pinersonalize ko, mahal ka ng Diyos kahit hindi ka pa nagsisimula. Nakukuha nyo? Wala kang dapat patunayan. Even Jesus Christ, sinabi niya, wala pang ginagawa, pero mahal na siya ng Diyos. I am well pleased. And then sabi doon, be still and know that I am God. Sabi doon sa verse na yan, sinabi ni David, in that verse, sabi doon, be still and know that I am God. Hindi sinabing be busy. Be responsible. No, be still. Look at me, kaibigan. Tingin sa akin. Especially sa mga young people, sa mga high school, pag-graduate pa lang, hindi mo kailangan i-prove yung sarili mo sa ibang tao para magkaroon ka ng value. Hindi mo pwedeng ipakita sa ibang tao anong mga achievements mo at may accomplishment mo. Hindi yan magbibigay ng value sa'yo. No, kaibigan, mga young people, mga nandito, hindi magbibigay ng value yung title natin. Kung ano bang PhD, PHK pa meron dyan. Okay? Hindi ko alam. Tama ba yung nasabi ko? Basta yun. Tweet mo na lang, okay? Naisip ko din. Okay lang sa lahat ng PH. Okay? Hindi yan ang magbibigay ng value sa'yo. Isipin mo to, ha? Alam mo, tumayo balahibo ko, nung binasa ko yung baptism of Jesus Christ. And most of you, the reason why magpabaptize tayo, hindi para maging value ka sa City Light, kundi ang first step mo to follow the Lord. Even Jesus Christ, inihanda niya muna yung kanyang sarili bago siya simula. Hindi siya nagmamadali. Unlike me, dahil gusto ko meron agad ma-produce. May result. Pero alam nyo, it takes time. Patience. Kaya nga one time, sabi ko, one person lang, ma-win natin sa Panginoon every year. Big win. One couples lang umayos ang buhay. Big win. Victory. At merong mga couples na pwedeng gamitin ng Panginoon sa iba, ay malaking victory. At hindi natin minamadali yung pagbago ng bawat isa. At minsan madalas yung ating isipan yan ang nagkokontrol sa atin at nagbibigay ng pagkatalo. We have to renew our mind by spending time with God.
And most of us, yung asawa ko, wala lang naman dito sa taas, every morning, yes, every morning, alam mo, nakikita ko siya sa CCTV, nagbabasa, doon siya sa walang room, hindi ko siya ini-istorbo, minsan gusto ko siya istorbohin, pero and it inspires me. Because kaya pala siya ganon, ang trato niya sa akin, at sa pamilya namin, at sa business, is because, and every day, every minute, she spent time with God. At magmamanifest yan outside. Kung ikaw, no, look at me ang taong madaling ma-frustrate, ma-discourage, maybe you are empty. Yes? Amen ba yun? And alam mo, isipan natin, ito yung kahit tulog ka, gumagana. Nakukuha niyo po ba yun? Be still and know that I'm God. And if you read in Luke chapter 4 verse 1, Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Grabe, into the wilderness. 40 days. Tanong ko, kaya niyo ba mag-spend sa wilderness ng 40 days? Grabe, no? No, kaibigan, ako, guilty, patawad. Alam mo ba ang master natin ngayon? Ang Lord natin? Ito. Totoo. Pansinin mo, hindi ka mabubuhay na wala nito. Lumayo lang sa iyo konti, hahanapin mo to. Tama? Kung meron kang digital time, makikita mo, mas marami yung oras mo sa social media kaysa sa Panginoon. Totoo? Kaya no wonder why ang dami sa atin empty, pagod, burn out, sumusuko, nagquiquit is because of emptiness, of empty inside spiritually. Dapat sa atin mapuno, bago tayo makapagbigay, dapat tayo ay hindi kasya, mag-fill up. Dapat punuin natin yung baso natin ng kanyang salita. Alam mo kaibigan, gusto lang kasi dahil ito malaki masyado yung container, okay? Yung container may gripo, malakas ang agos, dapat marami din ang ang pagpuno. Alam mo, makapagpuno lang sa'yo, salita ng Diyos, fellowship ng ibang believers, yung tamang habit, like yung music, kung gusto niyo, punuin yan. Kasi once na ikaw ay paubos ng paubos, meaning kulang yung pag-fill up sa'yo. Now, church, my question to you. Nag-usap kami ng pinsan ko kahapon. Bilang isang ministro o manggagawa, paano tayo mag-fill up spiritually? Tinanong ko yan. At tinanong ko sa sarili ko, paano nga ba? Minsan, pag nagtanong ka, pastor, ikaw mapapaisip Lord, ano ba ginagawa ko? Sa number 1 na nagbibigay sa akin ng encouragement, thank you sa akin, although may mga discouragement, may mga taong pasaway, may mga problema, may mga trials like yung nakaraan, tuwang-tuwa na ako, and then sunod-sunod yung text, please pray for me, pastor. Please pray for me, pastor. Please pray for every minute. Kaya pansin nyo, iba-iba yung post ko doon. Maya-maya. And then ako nabiburden. Hindi ko alam yung gagawin ko. At minsan tayo, nagiging Diyos. Tama, gusto natin kontrolin lahat, pero hindi Ang Diyos ang nakakaalam. Pero dapat yung ating isipan ay nakafocus lang sa Kanya. Now, church, look at me. Pag tayo ay nakafocus sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, iba ang lalabas sa bibig mo, iba lalabas sa actions mo, at iba ang makikita sa iyo. Amen? Galing, di ba? Jesus full of the Holy Spirit. And then, if you read in Matthew chapter 6, verse 6, sabi doon, here's what I want you to do. Now, kaibigan, ito ba'y utos? Yes or no? Ito ba'y command? Sabi niya, here's what I want you to do. Find a quiet and secluded place so you won't be tempted to role-play God or role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace.
Now, kaibigan, tingin sa akin, saan yung tinatawag na secluded place sa bahay nyo? Sa office nyo? Na kung saan malayo sa distractions. Alam nyo, nakita ko kay Ate Abby nyo, every time na nag-ano siya, wala yung cellphone niya. Walang nanggugulo. At lagi akong sinasabihan, magbabasa ako, wag mo kong guluhin. Totoo yan. Alam mo kaibigan, pala pag ganun pala, pag yung focus mo lahat sa Panginoon, ay grabe. Mararamdaman mo yung grace ng Panginoon at makikita mo kung sino ka sa harapan niya. Nagikuha niyo ko? Sabi doon sa inyong notes, may mga suggestion dyan. Seek God in His Word. Kaya do you have to write? Okay? Listen for what God says. Journal what God shows you. Reflect on His faithfulness. Worship Him for who He is and what He's done. Stay in His presence for as long as you can. May nagtanong sa akin, Pastor John, what is the difference between praise and worship? Ang praise ba is upbeat? Ang worship ba is yung mababa ang beat? May nagtanong sa akin yan. Pinag-aralan ko, alam niyo, the difference between praise and worship. Now, church, that's why. Tingin sa akin. As much as possible. Ulitin ko lang as much as possible, when you go to church, don't miss yung praise and worship. Yan ay isa sa napaka-importanting part ng worship service. Yung message, yung Diyos ang kumikilos. Yung praise and worship, tayo ang nagtataas ng pangalan ng Panginoon. Ang praise, the difference between praise and worship, about praise songs, ito yung mga bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon. That's why you are praising God. Worship is kung ano yung attributes ng Panginoon. Kung sino siya. Kung ano yung deity niya. Kung ano yung character na. Yan ay worship. Now, church, dito, tawag dyan is praise and worship. Everything you do is praise and worship or part ng worship. That's why huwag yung mamaliitin, yung pagtugtog, pagsamba, yung ginagawa nyo sa Panginoon, na tingin kayo sa akin, yan ay sacred. Sagrado. Para sa Panginoon mo ginagawa. Now, church, tingin sa akin, ang una nating ayusin, yung ating isipan. Kung anong inisip mo, yun ang magiging ikaw. Dapat punuin natin yung baso natin ng pag-ibig, biyaya, mercy ng Panginoon upang tayo ay makapagbigay sa iba. Amen? Makapag-advise, makapag-counsel, makapagbigay ng wisdom sa iba. Now, church, listen to this. Napaka-importante. Ulitin ko ito. Lagi itong sinasabi. Huwag niyong hayaan yung paligid ninyo na mag-dictate kung sino ka. Huwag niyong hayaan yung paligid niyo, okay, na mag-dictate kung ano ka. Kaibigan, ito yung mga madalas yung narinig, ipakita mo kung sino ka. Kung ano ka. Lalo na sa doon sa mga taong nasa paligid mo. Amen ba yun? Hindi porket bata ka, meron kang magagawa. Dahil sinabi ni Paul kay Timothy, don't let, yung kabataan mo, yung youth mo, ay hindi magbigay ng inspiration sa iba. Kung mga kabataan, yung mga nandito, pwede kayo maging inspiration sa iba. Okay po ba yun? Mga nagtatrabaho, tingay sa akin, yung mga may mga business din, minsan, number one nating kaaway is yung worry. No? Dahil pag walang racket, walang event, walang ganap, di mo ang number one mong isipin, tapos nakita mo yung asawa na kasi mangot. Di ba? Dagdag isipin. Alam mo, sabi ng Panginoon, again, every time you face problems, trials, sufferings, be still. Be still. Pakisabi yung katabi mo, be still. And know He is God. Alam niyo ba may plano ng Panginoon? Yes or no?
Dalawang klase ng fear. Face everything and run. Isang fear, face everything and rise. Because our God is alive, our God is victorious. Amen? At ang Diyos, sabi niya, pangako niya, He will never leave you, nor forsake you. Philippians 4:13, for I can do all things through Christ who strengthens me. Pwede ba tayo lahat yung ako ipikit ng mga mata? Father God,